Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Morning po mga kapatid. Morning po. Morning po sa ating mga panauhin. Morning din po sa lahat po ng ating tagapanood sa ating YouTube channel. At ngayon po ay tayo naman po ay tutunghay sa kung ano man ang mensahe at salita ng Diyos para po sa atin sa araw po na ito. Bago pong lahat ay tayo pong lahat ay manalangin po muna. Mahabagin naming Diyos, narito kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. At nawa ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa ito'y nagmula sa taos na puso, Panginoon, punong-puno ng pasasalamat at pagkilala sa inyo. Ngayon naman, Panginoon, kami ay pagpalain ninyo sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Buksan nyo ang aming mga puso, ang aming mga pandinig. Alisin nyo ang anumang mga distraction, Panginoon, sa labas o kahit sa aming mismong mga kalooban, Panginoon. Anumang mga bagay na gumugulo sa amin ay pawang alisin nyo, Panginoon, upang wala pong maging hadlang, wala pong maging sagabal sa amin pong pakikinig sa oras na ito. Maging malaya ang inyong banal na spirito, O Diyos, at siya po ang kumilos sa aming kalagitnaan at kami ay bigyan niya ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng bagay. At nawa, kayo lamang, Panginoon, ang siyang mapapurihan at maluwalhati sa buong oras na ito at sa buong gawain po namin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraang pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe patungkol sa matinding hirap na pinagdaanan po ng isang propeta, si Propeta Habakuk po. At kung paano sa pamamagitan ng layunin ng Diyos, pinakita niya na siya ang Diyos, ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon na bumabagabag sa propeta at sa kanyang bayan. Pinaalalahanan po tayo na ang mga mananampalataya o ang mga matapat at tuwid ay dapat pong mamuhay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya din tayo nakakalapit sa Diyos at doon po natin nararanasan ang kanyang kabutihan. Sa kabila ng kanyang kalumbayan o kalungkutan, si Habakuk ay napaalalahanan at tayo rin naman patungkol po doon sa kabutihan at sa layunin po ng atin pong Panginoon. Para po sa atin napakahalaga na malaman ang layunin ng Diyos kung paano niya ito ipinahayag sa kanyang salita. Tandaan po natin, pangunahin, wala po tayong ibang pagkukuhaan, wala pong ibang pagmumulan ang karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos liban sa kanyang ibinigay na kapahayagan. Dito natin makikita ang kanyang kalooban, ang kanyang mga layunin at nasa sa atin na po tayong mga mambabasa, tayong mga nakikinig, tayo pong mga mananampalataya, kung paano po natin ito isasagawa sa atin pong mga buhay. Isang mahalagang bagay, hindi mo po kaya at hindi po pwedeng mamuhay ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. Siguro linawin ko po, hindi ka po maaaring maging mananampalataya at namumuhay ka taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi po ito mangyayari o hindi dapat ganito ang makita. Kaya ang mensahe para po sa araw na ito ay, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin, sa atin pong mga personal na buhay. Malalaman po natin, gaya ng atin sigurong nabasa kanina sa atin pong morning devotion, nang naisin ng Diyos ay tayo ay maging banal. At ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus ang siyang panimula ng bagay na ito. Layunin ng Diyos hindi lamang ang kaligtasan ng mga naliligaw, kundi ang pagbabago din ng kanilang mga buhay. Meron pong layunin ang Diyos sa bawat isang tao na naligtas. At ang mensahe natin ay patungkol doon sa kung ano ba ang layuning ito ng Panginoon. Ang pamagat po natin sa umagang ito ay striving for holiness. Ang pagsusumikap po o ang pagtitiyaga tungo sa kabanalan. Mga kapatid, mga panauhin, pinapahayag ng salita ng Diyos
na ang kanyang kalooban para sa bawat mananampalataya, sa bawat tinatawag na Kristiyano, ay maging banal din katulad niya. Katulad din ng kanyang anak na si Hesukristo. No? At ito'y mangyayari lamang kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban at gagawin po natin ang kanyang naisin habang tayo po ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ano ngayon ang makikita po natin sa kanyang salita? Number 1, we should be aware of the source of our holiness. No? Kapag pinag-usapan ang salita o ang tema ng kabanalan sa sanlibutan, meron iba't ibang ideya, iba't ibang proposition, iba't ibang mga pinagmumulan ito. No? Marahil sa marami ang ideya ng kabanalan ay anumang relihiyosong bagay. No? Pero madalas doon nga po siya na ikakabit. No? Merong general knowledge or idea ang sangkatauhan na pag sinabing banal or holy, ito'y may kinalaman sa relihiyon o sa mga usapin katulad nito. No? Ngayon, ang kabanalan para po sa ating layunin, para po sa ating pagkaunawa, ay para po sa mga kumikilala sa Panginoon. Pangunahin ang banal ay ang Diyos. At ang ibig nga lang mong sabihin ng banal o kabanalan ay ang pagiging hiwalay nito sa lahat ng ibang bagay. Ginagamit po natin yung sa wikang English, yun pong salitang set apart, no? Nakahiwalay para sa ibang layunin. No? Ito ang layunin ng Diyos, no? Para po sa atin. Ang simula ng kabanalan sa buhay po natin ay galing po sa Diyos, sa kanyang kagustuhan, para po sa kanyang mga nilikha. No? Tayo ay patuloy na pinagiging banal dahil tayo mismo sa ating likas na kalagayan ay hindi po banal. Hindi po tayo nakaset apart. Tayo ay marumi dahil po sa kasalanan, tayo po ay masama dahil po sa ating mga pagkakasala. No? Kaya naman, ito ang kanyang kalooban para sa lahat ng kumikilala sa kanya. Ito ang kanyang kalooban para sa Israel nung unang panahon at ngayon naman para sa atin na nakay Kristo. Sabi po sa unang Tesalonica Kabanata 4:3, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Naulit din po ito sa talatang 7. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Usually, nandun po yung contrast, yung paghahambing po sa mga marurumi at mga masasamang bagay, no? Kabaliktaran ng kalooban o kagustuhan ng Panginoon. No? Ito po ang simula ng atin pong buhay nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo. So holiness is a journey that began in salvation. Bago pa natin ito fully naintindihan. Hindi pa man natin ito nalalaman ng gusto nung unang pagkakataon. No? Nagsisimula po ito sa letter A. God has declared us to be righteous. No? Ito po ang minsan lamang maranasan at hindi na po mauulit na pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi po sa 1 Korinto Kabanata 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. No? Ito po ang deklarasyon ng Panginoon na tayo ay ginawa ng banal. No? At again, ang kapansin-pansin sa ideyang ito is that para bang tapos na. Tinutukoy ang salitang ito in past tense. No? Nangyari na ito. No? Pero talaga nga bang banal na ba tayo? No? Ang tinutukoy nga po dito ay ang atin pong posisyon, kapiling o kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Mas may kinalaman po ito doon sa katayuan ng isang mananampalataya kay Kristo, doon patungkol sa kanyang pagkakasala at kalagayan sa harapan ng Diyos. No? Being declared righteous because not of our own merit. Hindi naman tayo diniklarang matuwid dahil sa ating sariling gawa, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo. Tayo ay na kay Kristo, kaya ang katwiran ni Kristo ay napa sa atin din ayon sa kanyang pangako, ayon po sa kanyang
kagustuhan. No? Kaya sa pamamagitan ng deklarasyong ito, ang sabi naman po sa Roma, Kabanata 8, talatang 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen po. Sino po ang nakipag-isa na kay Kristo? Kung ganoon, ang bawat isang sumampalataya sa Kanya ay hindi na po hahatulan. Yun po ang ibig pong sabihin nito. No? Hiniwalay na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa kasalanan, kundi lalo pa doon sa mas mapanganib na kabayaran ng kasalanan. Walang iba kundi ang pangwalang hanggang kamatayan sa impyerno. No? Kaya dito, sa puntong ito, wala tayong ginawa. Wala tayong bahagi, wala tayong parte anuman po dito. Ang ginawa lamang po natin ay sumampalataya. Dahil ito nga ay libreng kaloob ng Panginoon. Kung libre, kung kaloob, wala po tayong bahagi dito. No? Tayo ay tumanggap lamang ng Kanyang biyaya. Ito ay gawain po ng Diyos. No? We have not become righteous on our own. God does not agree or see that we are righteous. No, God has declared us righteous. No? Siya ang nagsabi. No? Siya ang nagdikta na tayo ay matuwid na dahil kay Kristo. No? Yun po ang pangunahin higit sa lahat. Dahil po dito, tayo ay nakaranas ng biyaya. Tayo ay nakaranas ng kapatawaran. Tayo ngayon ay nilinis magmula sa ating mga kasalanan. At doon po sa puntong iyon makikita na po natin yung ideya o yung pagsilip po kung ano po ba ang ibig sabihin ng kabanalan sa atin pong buhay. Hinihiwalay tayo ng Diyos. Ginagamit natin ang mga salita o ginagamit ng Biblia ang mga salitang paglilinis, no? Pagiging matuwid, at mga katulad nito para ipakita, ihambing yung luma o dating kalagayan sa panibagong kalagayan. There is a change, there is a transition, there is a transformation. No? Dahil po kay Kristo. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. May pagbabagong naganap at nangyari. No? Pagkatapos po nito, letter B, God continually works in us. Lagi nating binabanggit at sinasabi na hindi po natatapos ang usapin sa kaligtasan. Doon lamang po ito nagsisimula. No? Marami po kasing tao, marami pong nakakapakinig, marami pong nakakaunawa na akala nila yun na po yung tuldok. Okay, naligtas ako, okay, sumampalataya ako kay Kristo, tapos na. Hindi po. Lagi nating ipinapaalala na ito pa lang po ang introduction kung tutuusin. Panimula pa lamang po ito sa panibagong buhay mo, kapiling at kasama ang Panginoon. No? Bagamat tayo ay diniklara ng matuwid ng Diyos dahil kay Kristo, alam natin na tayo ay namumuhay pa rin sa masamang mundong nasa kasalukuyan na panahon. No? At tayo, no, ay hindi natin maipagkakaila na tayo po ay hindi pa rin po perpekto. Tayo ay nagkakasala pa rin. No? Paalala ni Apostol Juan dito sa bagay na ito, Unang Juan, Kabanata 1, talatang 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. No? Pero bago po yan, pinahiwatig din ng apostol ang kapatawaran na iginagawad ng Panginoon kung tayo ay magsisisi. No? Sa verse 9, bago po ang verse 10. Pero ang kalayaan na naranasan kay Kristo Jesus ay kakaiba. Anong pinagkaiba kung ganun? No? Yan madalas ang tanong. Akala ko ba, dati makasalanan ako, ngayon pinatawad na ako ng Diyos, ngayon binago na ako kay Kristo, bakit ganun? Bakit nararanasan ko pa rin ang mga kahirapan na nararanasan ko before? Well, katunayan kapatid, ay mas matindi pa nga ang mga mararanasan mong kahirapan sa panahong ito.
sa buhay mo ngayon kasama at kapiling si Kristo. Bakit? Tayo ay hindi na po nakatali sa kasalanan. Pinalaya na po tayo kay Kristo. Hindi ka na alipin, hindi ka na po nakakadena po dito. Ngunit nandyan pa rin siya dahil nandito pa rin po tayo sa sanlibutan pong ito. Nandyan pa rin ang atin pong laman. Dahil eto, nandito pa rin po tayo sa katawang lupang ito at ang mga pagnanasa ng laman ay lagi pong nariyan. Hindi naman po yon nawawala. No? Sabi po ng isang, nabasa ko po, it is never totally gone. But as time moves on, as you mature in your faith, na di-diminish po yung pong effects po nito. Humihina po at nawawalan po unti-unti ng bisa sa atin pong buhay kung tayo ay mamumuhay po sa Espiritu. No? This is the separation that God wants for us. At nangyayari lamang po ito kapag tayo po ay susunod sa Kanyang salita, sa Kanya pong kalooban. Ito po ang buong proseso, suma total ng proseso ng pagiging mature, no? O ang paglago natin sa atin pong pananampalataya. No? Ito po ang layunin po ng Panginoon. No? Kaya basahin po natin sa 2 Pedro, Kabanata 3:18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Isang pahiwatig, isang paalala na tayo ay patuloy dapat na lumalago. No? We are moving forward, improving, no? Taking on the likeness of Jesus Christ, no? At dito sa bahaging ito, may parte na po tayo. Sa letter A kanina, wala po tayong bahagi. Tinanggap lamang natin ang biyaya ng Diyos. Pero dito ngayon, meron po tayong bahagi. Meron po tayong accountability, responsibilidad, at yun po ay ang ating pagsunod. No? Tinatawag natin itong mahabang proseso because it is exactly a process. A lifelong process. Ito'y proseso na sasamahan ka hanggat nabubuhay ka po sa kasalukuyan. No? Ito ay mararanasan po ng mananampalataya hanggang sa araw ng kanyang katapusan. No? Dumating man ang Panginoon o matapos ang kanyang buhay, alin man po ang mauna. No? Again, the difference is we have a responsibility here. But we can only do so still by the power of God. Sabi po sa 2 Tesalonica, Kabanata 2:13, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya niyo sa katotohanan. Kanina, nabasa natin na tayo'y ginawa ng banal. Pero dito naman mababasa po natin na ang Espiritong patuloy na nagpapabanal. Present tense naman po ang ginamit po ngayon. So how can it be true? Both. Both past tense and present tense, well, yun po ang pinapahiwatig nga po ng salita. May bahaging itong tapos na. Minsan lamang mangyayari at hindi na po mauulit. May bahagi naman po itong kasalukuyan, patuloy na nangyayari at nararanasan po nating lahat. No? We have now been given this divine responsibility of being holy. Sabi po sa 2 Korinto 7, talatang 1, mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. No? Again, when we speak on holiness, lagi ko pong napapaalala na para bang napakalawak nito, napakataas, short of saying, napaka-relihiyosong terminolohiyang ito. Ay kabanalan. No? Pero parang hindi naman talaga nauunawaan ng marami kung anong ibig sabihin nito.
para po sa mananampalataya, para po sa Kristiyanong kabanalan ay napaka-simple lamang. Ito ay simpleng pagsunod sa kung ano ba ang kagustuhan ng Diyos para po sa atin. At pag-iwas naman doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos. That's it. No? Parang napakalalim kung iisipin at kung tutuusin may kalaliman naman talaga ang ibig sabihin po nito. Pero hindi siya sobrang lalim na hindi natin ito maunawaan. No? Napaka-simple lamang po ng nais ng Diyos ukol sa bagay na ito. No? So, God started it, God continues it, and letter C, God one day will finish what He has begun. No? Sa Kanya nagsimula, Siya ang nagpapatuloy, Siya din po ang tatapos. No? At ito po ang atin pong inaasahan at inaabangan bilang mga Kristiyano. Ang pagdating ng panahon kung saan matatapos na po ang lahat ng bagay. Bakit po? Sa pagtatapos ng lahat ng bagay, doon din po matatapos, mawawakasan ang lahat ng ating paghihirap, lahat ng atin pong mga pagsusumikap, mga pagtitiis. No? After that, pahinga na po. Tayo ay makakapiling na makakalapit na sa presensya ng Diyos at makakapiling na niya magpakailanman. No? Yun yung inaasam-asam po natin kasi yung kasalukuyan, yun yung struggle. Yun po yung mahirap. Yun po yung kung minsan ay mabigat, no? At marami pong pasanin. No? Kaya't inaasam natin ang araw na ito, ang pagdating ng katapusan, no? Hindi tayo nakatingin lamang sa pagwawakas ng mundo, kundi nakikita po natin yung katuparan ng pangako ng Diyos sa atin pong mga buhay. No? Ito po naman na ang binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin sa unang Tesalonica, Kabanata 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na Siyang nagbibigay ng kapayapaan. And again, we see the different tense here. Ito naman pinapahiwatig ang isang future na bagay, no? It is future tense in these words, no? Lubusan kayong gawing banal. Nauna yung ginawa ka ng banal, pangalawa ay patuloy kang ginagawang banal, at isang araw ay tatapusin yan, gagawin na tayong lubos na banal ng Diyos, no? Sabi niya, at naway panalitiin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lagi, again, madalas pong naririnig ito, madalas nating ginagawang bendisyon po ito. No? Bilang pagtatapos ng anuman pong panalangin po. Pero makikita niyo po sa mismong mga salitang ginamit ni Apostol Pablo, ang inaabangan. No? Ang pagtatapos nito ay matatagpuan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kasi hanggang doon lang naman talaga eh. Diba? Panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Bakit hanggang doon lang? Di ba pwedeng forever na lang? Hindi, hanggang doon lang kasi pag dumating na ang panahon na iyon, tapos na po. Iba na po ang mangyayari. Ibang kabanata na naman po ang darating sa buhay ng mga sumasampalataya kay Kristo. Hindi na tayo kailangan mag-ingat, hindi na po tayo kailangan magbantay, hindi na po tayo kailangan mapagod pa. Dahil pag dumating na ang Panginoong Hesukristo, yun na po yun. No? Everlasting glory in the presence of God. Wala ka na pong kailangan alalahanin pa kahit ano pa man pong ibang bagay. No? There we will experience perfect holiness. No? Perfect dahil wala na po. Hindi na po yun yung proseso. Tapos na po yung prosesong kasalukuyan. Doon, perfect na po. Wala ka na pong maidadagdag pa. Wala ka na pong mai-improve pa. Dahil yun ay tinawag na ngang ganap. No? It would be finally complete. No? Again, it will only be made possible at the return of Christ. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 2. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin.
Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. And that's why we wait patiently. Nag-aabang at nag-iintay tayo ng may buong pagtitiis dahil inaasam natin ang kaganapang ito na atin pong madatnan. No? So, holiness has been laid out by God from start to finish. No? Kaya ito ay nagpapahayag din po sa atin ng comfort. No? Ito ay nagbibigay po sa atin ng encouragement. No? Hindi lamang po tayo sa ating sarili ang nagsusumikap, kundi ito ay layunin at gawain po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. May ilang mga talata po galing sa Aklat ng Pilipos, una sa kabanatang 1, talatang 6, sabi po niya, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Hindi tayo niligtas ng Diyos at iniwan o di kaya ay pinabayaan na lamang at babalikan tayo ng Diyos sa huling dako. Hindi po. No? Kung ano ang sinimulan ng Diyos, siya din po ang tatapos nito. Ganon din po sa kabanatang 2, talatang 12 hanggang 13. Sabi niya, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. No? May malaking bahagi ang Diyos sa buhay po natin ukol sa kabanalang ito. Nandito din po ang atin pong responsibilidad sa pagsusumikap. Kaya nga ang pamagat po natin is striving. No? Hindi po ito magaganap, hindi po ito mangyayari kung wala ka pong gagawin. No? It doesn't work that way. No? Kailangan po nating gumawa, kailangan po nating sumunod upang tayo po ay makatupad sa Kanyang kalooban. No? So dito, meron pong pinapahiwatig na balanse. No? Wala tayong maipagmamalaki, wala po tayong maipagmamayabang sa tinanggap nating kaligtasan. Tinanggap lamang natin ito, lahat ito ay ukol sa Diyos at galing po sa Diyos. Wala pong bayad, wala pong kapalit, no? Wala po tayong maibabalik sa Kanya dahilan nito. No? Malaki po ang bahagi nito, kundi itong pinakamalaking bahagi sa atin pong buhay. No? Ang kaligtasan na ating tinanggap. Pero sa kabila nitong libreng kaloob na ito, tayo din naman ay pinagkalooban ng mga responsibilidad. No? Kaya't ang balanse po dito ay ang pag-alis ng dalawang magkabilang extreme. No? Inaalis nito tayo doon sa kaisipan o kalagayan kung saan may mga mananampalataya o may mga tao kasi inaalis na lang ang buong accountability sa kanilang mga buhay. No? Marami kahit sa sanlibutan gumagawa po niyan. Ang gagawin lamang nila ang gusto nila at sasabihin nila, bahala na ang Diyos. No? That's extreme. No? Bahala ng Diyos. Gagawin naman ng Diyos ang gusto niya. Bahala ng Diyos. No? Na para bang walang kinalaman ang kanyang sariling mga gawain sa kanyang pamumuhay. No? Ang kabilang extreme naman po ay ang masyadong pagsalig sa laman. Na para bang sa pamamagitan ng sarili po nating effort ay magagawa at magagampanan natin ang lahat ng kailangan po nating gawin. No? Kaya iniiwasan po natin ang magkabilang extreme na ito. May malaking bahagi ang Diyos sa ating buhay. If it were not so, it will not be possible for us to continue. Pero again, meron din tayong bahagi po dito. Sabi po sa unang Timoteo, kabanata 4, talatang 7, huwag mong pag-aksaya ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Pagsumikapan. May effort po. No? May malaking effort po na kailangan ibigay. Sabi naman po sa Galatia, kabanata 3, talatang 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Ito'y binanggit ni Apostol Pablo matapos niyang malaman, no,
ang balita galing sa mga taga-Galasya na sila ay nahumaling at na nalason ng maling aral. Ang aral kung saan nagtuturo na ang kaligtasan ay buhat sa sariling sikap ng tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Meron pong pagsusumikap. Kanina lang sa 1 Timothy 4:7, binasa natin. Meron pong pagsusumikap. Pero ang pagsusumikap na ito ay dapat nakapaloob pa rin sa Espiritu na gumagabay at sumasama sa atin. What we do, we are only able to do because of the grace of God. Yun dapat ang ating maging katayuan. No? Gumagawa ako, nag-e-effort ako, pero alam ko ang effort na ito ay may kwenta lamang, may silbi lamang ang effort na ito dahil ginagabayan ako ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka walang gagawin, pero hindi ka rin nakaasa lamang sa sarili mong lakas. Yun po dapat ang atin pong makita. Kaya sa puntong ito, number 2, we must pursue holiness. No? Gusto ko po yung salitang iyan, pursue. Habulin. No? Kasi pinapahiwatig nito ang pag-exert ng malaking effort. No? Habulin, hahanapin mo ito. No? Walang taong humahabol sa ibang tao na, alam mo yun, na relax. No? Na parang namamasyal lamang. Pag sinabi mong habulin mo yung tao, diba? Meron pong exertion ng matinding effort para po ito ay maisagawa. No? We must pursue holiness, letter A, for we worship a holy God. No? Pangunahin sa lahat dahil ang Diyos ay banal. No? Ang Diyos na ating sinasamba, ang atin pong hinandugan ng mga awitan kanina, ang Diyos na nagligtas sa atin at patuloy na nagmamahal sa atin, ay tinatawag na banal sa kanyang mga salita. Ilan lamang, napakaraming bahagi sa Biblia ang nagpapatunay nito, pero ilan lamang ang ipapakita po natin. Una sa unang Samuel, kabanatang 2, talatang 2, si Yahweh lamang ang banal. Wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Ganon din sa Isaiah, kabanata 6, talatang 3. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. No? We sing it, we read it, we meditate on it. God is holy. No? In His holiness, God makes us realize that He is absolutely and completely perfect. Sabi po sa Samuel kanina, wala siyang katulad. No? Wala po siyang kapantay. He is totally separate from everything else, even from the goodness of His creation. Kahit ang pinakamagandang nilikha ng Diyos ay napakalayo pa rin ang kalagayan at antas sa mismong Diyos na atin pong sinasamba. Wala po siyang katulad talaga. No? He is totally and morally uncorruptible at wala pong anumang bahid ng kasamaan o pagkakasala na matatagpuan sa atin pong Diyos. There is no one like God. Sabi po sa awit 113:5-6, walang katulad ang Panginoon na ating Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas. Yumuyuko siya upang tingnan ang kalangitan at ang sanlibutan. No? A bit of poetry to illustrate the magnificence of our great God. No? A wordplay ang ginamit po dito kasi yung idea na ano ba ang kalangitan sa tao? Diba? Paano nakikita ng tao ang kalangitan? Yung literal na kalangitan o yung spiritual na kalangitan? Usually, we view it or we understand it in terms of depth or height. No? Pag sinabing kalangitan, saan po tayo tumuturo o tumitingin? Saan po? Sa ibaba? No, sa itaas. No? Even though technically speaking, wala naman talagang direksyon yung spiritual na langit. No? It's just that it makes sense to us. May logic sa tao na sabihing langit at impyerno. No?
But in reality, it's not just that. No? Pero for us to be able to discern, to see, or to understand the heavens, both the literal heavens, yung langit na nakikita natin, yung kung nasa ng araw ang buwan at between, no? Kailangan nating itingala ang ating mga ulo. Pero sabi po ng awit, ang Diyos, para makita niya ang kalangitan na ito, kailangan niyang yumuko. Ano ibig sabihin? Mas higit na nasa itaas ang Diyos kaysa sa kalangitan. No? Ganong kalawak, ganong kabigat, ganong katindi ang atin pong sinasambang Diyos. Kaya kung babalikan ko po nabanggit na po kanina at pinaalala na po ng atin pong senior pastor po yung pong malungkot, nakalulungkot na nakita nung nakaraang linggo. No? Kung hindi nyo po alam o kung kailangan nyo ng paalala dahil nung nakaraang linggo po napansin ng atin pong senior pastor habang nag-aawitan, marami po ay parang tila mga nakatayo lamang. No? Marahil maring ito'y taos sa ating puso, pero alam nyo po, eto po yan, pagkataos po kasi sa ating puso, lumalabas din po yan sa atin pong katawan, sa atin pong pagkilos. Di ba? Kung meron ka pong nararamdamang matinding emosyon sa iyong puso at hindi ito nakikita sa iyong mukha, sa iyong katawan, maring may sakit ka. No? O di kaya nagparetoke ka. Diba? Alam nga namang sabihin mo, takot na takot ako. Ang saya-saya ko ngayon. Diba? Baka may sakit ka. O baka nagparetoke ka ng mukha. No? Bakit? Bakit nakakalungkot? Bakit kailangan pansinin pa yon? Kasi ito yung Diyos na ating sinasamba. Na kailangan niyang yumuko para lang tingnan ang kalangitan at sanlibutan. Not physically, not literally, pero pinapahiwatig ng awit the immensity and the gravity that is God. Salamat at tayo ay kanyang niligtas. Salamat at tayo ay kanyang pinansin. No? Salamat tayo ay kanyang minahal. Kaya, alam mo yon, anong expectation mo? No? Pag nakita mo ang isang taong niligtas at inalagaan ng Diyos, minahal ng Diyos, ano sa tingin mong expectation mo pag sinabing itong taong ito ay nagpupuri sa Kanya? So it's a reminder to us. No? Huwag nating isipin yung dito lang panlupa. No? Baka kasi may pumapalagpang kalooban na buti nga nandito ko eh. No? Buti nga umatenda ko eh. Buti nga tumayo ako nung awitan eh. No, hindi yan utang na loob ng Diyos sa'yo. Yan ay atin pong utang na loob sa Kanya. Ano po sabi sa awit chapter 8 verse 4? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sino ka ba? Sino ba tayo? Para magmalaki, para magmataas, para magmayabang. Wala po tayo. Kahit ang tinanggap nating biyaya ay ukol sa Diyos, galing po sa Kanya, hindi naman yun dahil deserving tayo eh. No? So when we sing praises, when we give thanks, when we pray, when we give glory to God, remember who God is. We worship a God that is holy. We worship a God like no other. No? Ang Diyos na walang katulad at walang kapantay, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, alang-alang para po sa atin. Para sa ating mga masasama, para sa ating mga walang kabuluhan ng buhay. Gawa ng sarili nating pagkakasala laban sa Kanya. Kaya ukol naman sa atin pong tema ngayong umaga, ang sabi ni Pablo, isa lamang ang sagot. Sabi niya sa Roma, Kabanata 6:13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, ang kaloob
na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong sayangin, no? Yung lakas, yung tinig, no? Yung boses mo kapag umaawit ka at nagpupuri sa Kanya. No? Sa maraming bagay sa mundo ay nagsasaya tayo, nagagalak tayo. Hindi ba dapat nating ikagalak ang biyaya ng Panginoon? Hindi ba dapat nating purihin siya at sambahin siya dahil siya ay Diyos? Na walang katulad, siya ay Diyos na banal. We must pursue holiness, for we worship a holy God. Letter B, as fruit of our union with Christ. Dahil ito ay bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. No? Dahil kung hindi tayo magiging banal, kung hindi natin pagsusumikapan ang kabanalan, ang sabi po sa Hebreo Kabanata 12, talatang 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang makakapamuhay lamang po ng may kabanalan ay ang mga taong naligtas. So by essence, by its very specifics po, no? Kung hindi mo kayang mamuhay ng may kabanalan, may mas malaki kang problema. Kasi ano yung dahilan? Kasi kung ikaw ay niligtas na ng Diyos, meron ka ng kapasidad, meron ka ng kakayahan, at higit sa lahat siguro meron ka ng pagnanasa, meron kang desire to live a holy life. Kasi gusto mong i-please yung Diyos, gusto mong bigyang kapurihan ang Panginoon. So yun yung paalala. No? It's not that ang pagiging banal ang daan para maligtas ang tao. No, that's not the point. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Magpakabanal kayo para kayo ay maligtas. No. Baliktad. Kung ligtas ka, nanaisin mong maging banal. So kung hindi mo ninanais na maging banal, meron kang problema. That's the idea. No? God expects us whom He has set apart to live a life of holiness. No? 'Di ba? May malaking kahalintulad ito doon sa ideya nga ng pamumunga, no? Kaya nga bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sabi din po sa unang Pedro Kabanata 1, 14 hanggang 16, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. No? Madalas nating mababasa, makikita at mapapansin na sa maraming talata na may kinalaman po sa pagiging banal o pinagiging banal ng Diyos, nababanggit po madalas yung pag-iwas po sa dating kalagayan ng buhay. Kasi nga, yun po yung mga bagay na nagpapasama ng atin pong kalagayan. Yun yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Ang kasalanan na ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. It serves as a barrier. Para po siyang harang, no? Hinahadlangan ang atin pong relasyon sa Panginoon. It was sin that severed the connection between man and God in the first place. No? Bakit naputol ang ating ugnayan sa Diyos? Una sa lahat, dahil po sa pagkakasala ng tao. Wala namang ibang bagay na pumutol ng atin pong relasyon sa Diyos, kundi ang kasalanan. No? At ang mga bagay na ito ngayon, ang sinasabi dito na atin pong iwasan. Because it serves, or they serve the same purpose in life. No? Kaya kahit ngayon sa iyong kalagayan bilang mananampalataya, kung hahayaan mo na ang buhay mo ay mapariwara, kung hahayaan mo na ikaw ay mahulog sa maraming, kahit nga hindi marami, mahulog sa pagkakasala, kahit isa lang, mararamdaman mo agad ang effect nito sa buhay mo. Because it severs your connection. Napapalayo ang iyong kalooban sa Panginoon. No? Sabi po sa 2 Timoteo Kabanata 2:21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain.
So, the same applies in reverse. Ang kabaliktaran ay totoo din. Kung hindi ka lalayo sa kasamaan at kasalanan, hindi ka magiging kagamit-gamit sa anumang mabuting gawain. Hindi ka magiging kagamit-gamit, hindi ka magiging, hindi mo matutupad ang layunin ng kabanalan sa buhay mo. No? Kung hindi mo lalayuan ang mga bagay na ito. Letter C, let us pursue holiness to become more like Jesus. No? We do it para tayo ay mas maging katulad ni Kristo na siyang kalooban din ng Ama. Sabi po sa Efeso Kabanata 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. No? He wants us to become more like His Son. Ang anak ng Diyos, walang ibang ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo, ang siyang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ang Ama ay Espiritu. Wala po siyang katawan. Hindi po siya nagkatawang tao. Ang anak ay ang Panginoong Jesus. Siya ay Espiritu din naman. Pero siya ang nagkatawang tao, siya ang bumaba dito sa lupa, at sa pamamagitan niya nakilala natin ng lubos kung sino ang Ama. Kung nakita mo ang anak, nakita mo na rin ang Ama. At siya ang representation ng Ama, no, ng Diyos para sa atin. Kaya nais ng Ama na tayo maging kawangis katulad ng kanyang anak. Dahil ang anak niya ay bagamat tao, nagkatawang tao, ay hindi po nagkasala. At sa kanyang buong buhay, sa lahat ng kanyang ginawa, no, sa lahat ng aspeto, sa bawat detalye, no, ng kanyang bawat minuto sa mundong ito, kinalugdan siya ng Ama sa lahat ng kanyang gawain. Kaya sabi sa Roma Kabanata 8, talatang 20, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. No? Jesus Christ is the perfect example for us to follow, for us to imitate. He lived a life that was totally, wala pong kahit anong bahid, totally pleasing to the Lord. No? At yun po yung layunin din naman natin ngayon. No? Kaya tayo nagpupuri, kaya tayo umaawit, kaya tayo sumasamba, kaya tayo nagpapasalamat, kaya natin lahat ito ginagawa dahil kinikilala natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. No? Jesus Christ did the will of God here on earth, at ito ang naging bunga ng pagsunod ni Kristo ay ang atin pong katubusan. Roma Kabanata 5:17. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Because of Christ, we have been forgiven. Because of Christ, we have been set free. No? Our example is Jesus Christ, totally obedient and submissive to the Father to the point of sacrificing His life on the cross of Calvary. No? Kung ganon, kung nais nating bigyang kaluguran ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, adi ayan, si Jesucristo bilang halimbawa para sa ating lahat. No? Sabi po sa Juan 15:10-11, kung tinutupad ninyong aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig, o mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. For Christ, there was no greater joy than doing the will of the Father. Para sa mananampalataya, dapat ito ang nagbibigay sa atin ng pinakamalaking kagalakan, ang mabigyang kaluguran ang Ama. No? So pursue holiness para maging katulad natin ang Panginoong Hesukristo. Ang kabanalan ay pangunahin sa buhay ng mananampalataya. We don't always talk about it in these kinds of terms. No? But in every
teaching that we teach, in every preaching that we hear, nandun po yung paalala. Nandun po yung punto. Bakit natin to pinag-aaralan? Bakit natin to kailangan matutunan? Bakit natin to kailangan gawin? Ukol ito sa kalooban ng Diyos para po sa ating kabanalan. For our transformation, for the process of this holiness in our life. No? As Jesus lived, He lived obeying God. He lived rejecting sin and the flesh. And He lived a life that was pleasing to Him. No? Lastly, number 3, holy living is made attainable. Hindi po ito imposible para po sa atin. Kasi nga, nalaman na po natin ngayon, na ito naman talaga ang layunin ng Diyos para sa atin nung una pa man. Hindi ito isang pagkakataon lamang, hindi ito isang aksidente lamang. Kalooban ito ng Panginoon nang iligtas niya tayo. Kaya hindi na dapat din tayo magulat o masorpresa na malaman ito. Ito talaga ang kanyang kagustuhan. No? Habang tayo lumalakad kapiling at kasama ang Diyos, nakikita natin na patuloy tayong binabago niya. Hinuhubog ng Diyos upang maging katulad ng kanyang anak. No? Madaling sabihin, madali pong pag-usapan ito, katulad ng maraming bagay sa mundo. No? Parang andali lang, hinuhubog ka ng Diyos, ginagabayan ka ng Diyos, binabago ka ng Diyos. But in reality, the process is sometimes, not always, but sometimes difficult. No? Diba? Katulad ng maraming bagay, pagka ginagamit po natin yung term na paghubog, or ang English equivalent ko po at least is mold. No? Minumoldehan mo, hinuhulma mo. No? Binubuo mo ang isang bagay. Alam mo yon, sa totoong buhay, madali pong hulmahin o baguhin ang mga bagay na mga malalambot. No? Yung clay, halimbawa, yung clay na bagong bili, yung matagal ng clay, medyo matigas na po yun, nahanginan na po ng lubusan. Yung bagong clay, bagong bukas na clay, ang sarap po niyang hawakan. No? Ang bilis lang. No? Pero in reality, our life is not that soft. Hindi po tayo nasa ganong kalagayan eh. In reality, matitigas na po ang atin pong mga katawan, ang atin pong pagkatao, ang atin pong mga natutunan. So in reality, kapag sinasabi nating binabago tayo ng Diyos at inuhulma tayo ng Diyos, dumaranas tayo ng hirap, dumadanas tayo ng pighati, dumaranas tayo ng sakit, no? Mga kalungkutan, kalumbayan, kasi yun po ay bahagi ng prosesong ito. Kaya sabi ko, parang madali lang pong pag-usapan o sabihin, pero kung maranasan mo ito, marami po yang aray. Marami po yang hapdi. Marami po yang mga tapik. Marami po yang mga palo. No? Marami po yang mga pagsasaayos na gagawin sa atin pong buhay. No? If we strive to do God's will, be ready. Be ready for the many hardships that you will face. Kasi yun po talaga ang bahaging ito. No? Ang hirap po, even in practical life, ang hirap pong baguhin ng isang bagay na natutunan mo na. No? Lalo pa pag sinasabi po sa mga aralin, lalo pa pag ang natutunan mo ay maling paraan. No? Sometimes it's much more easier to learn new things than it is to unlearn old things that you already know. Ang problema, kung yung alam mong bagay o yung nalalaman mong bagay ay mali, mas mahirap po yung alisin. No? At ano ba ang buhay ng tao? Ano ba ang buhay ng mananampalataya kundi marami tayong nalalamang mali naman talaga. Marami tayong kaalaman, katwiran, kaisipan, pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga usually, doon po nanggagaling yung argumento, yung kaisipan na mas madali, in quotation marks po, mas madali kung ang mananampalataya kung isang tao ay sumampalataya sa Diyos nang siya ay nasa batang kaisipan pa. Physically speaking. Mas madali, quotation marks. Hindi lagi, pero generally speaking. No?
Pero hindi naman tayo makakapamili kung kailan po tayo o anong araw tayo maliligtas. Nagpapasalamat na lang tayo na inabutan tayo ng Diyos. No? Bago mahuli ang lahat na sinagip pa po tayo. No? Nahagip pa po tayo ng kanyang biyaya. No? So we will have to adjust. We will have to continue despite the sometimes difficult process. Kaya nga siya ay proseso. Kung madali lang, hindi wala na tayong pag-iisipan. Hindi, proseso po talaga ito. Ilang mga bagay po ukol po dito. No? Letter A, God has provided what we need. No? Ito naman po ang garantiya ng atin pong Panginoon. No? Dahil pinagkaloob na po niya ang lahat ng ating pangangailangan ukol sa bagay na ito. Hindi tayo nangangapa sa dilim. Hindi tayo, alam mo yun, nanguhula lamang. No? Sa dati nating buhay, maring ganito ang ating pong ginagawa, pero ngayon, meron pong provision ang Diyos para po sa atin. Mababasa po natin ang lahat ng ito no? Sa aklat po ng 2 Pedro Kabanata 1. No? At basahin po natin unti-unti. Ano? Verse 3-4, ang sabi po dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. No? Binigyan niya tayo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Before God commissions, God equips. No? Hindi niya pinapalabas ang sundalo ng walang armas at bahala ka na sa buhay mo. No? Do your best. Hindi po. Before He sends us out, He equips us. No? We have been equipped by the mercies, by the various graces of God, by His many blessings. Binigay niya ang kanyang provision sa atin. Sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwan, no? At ang lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob po niya. Not the physical, hindi lang yung physical na aspeto, much more so in the spiritual realm. No? Mahirap labanan ang kasalanan. Kung hindi yun totoo, di sana nakalaya na tayo sa kasalanan sa sarili nating pagsisikap. Hindi, walang nakalaya. Walang sino man po sa atin ang nakatakas o nakaalis sa pagkagapos natin sa kasalanan. No? Kaya lang tayo napalaya ay dahil sa biyaya ng Panginoon. No? Kaya ngayon dapat din tayong umasa sa Diyos sa kanyang tulong at gabay na ipinangako naman niya sa atin. Bahagi nito ay ang kanyang mga dakilang mga pangako. No? Ito ang lagi pong, balik po natin sa verse 4, no? Ito ang laging nagpapaalala sa atin, no? Para makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito. No? When you only see the world, parang kung yun lang ang nakikita mo, mararamdaman mo o mafe-feel mo na parang ang ganda niya, no? Maaliwalas siya at kanais-nais po siya, no? Pero yun nga ay kung yun lamang kasi ang nakikita mo. Kaya para sa mananampalataya, kailangan mong tandaan at balikan, maipaalala sa iyo ang mga dakila at napakahalagang pangako na galing po sa Diyos. Because when we see these things, doon mo makikita yung sanlibutan, kung ano talaga siya. Hindi po siya maganda talaga, hindi po siya mabuti talaga, at hindi naman talaga siya kaaya-aya kung tutuusin. No? I always remember yung isang saying po, no? Kapag kay Jesus ka lamang tumitingin, no? Everything else in the background fades away. No? Kaya pag tumingin ka naman sa ibang bagay, sa sanlibutang ito, sa kinahuhumalingan ng mundong ito, ang nagfe-fade naman ay si Kristo. No? Hindi mo makikita o matatagpuan ng Panginoong Jesus. No? You have to choose whom you focus on. So, yan po upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. God has provided what we need. Letter B, God has instructed what we must do.
Sabi naman po ito sa verse 5 hanggang sa verse 7. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. No? In God's instruction, we see clearly that, again, as the title of our message for today reminds us, we need to make effort. No? Pag sumikapan, ginamit na naman po ang salita dito ni Apostol Pedro. No? Pag sumikapan po nating gawin ang mga bagay na ito. No? God has instructed this. No? Make every effort, no? With all diligence. No? Doing our very best. Again, hindi mo po matutupad ang kalooban ng Diyos sa gawaing ito, sa pagiging banal kung wala ka pong gagawin kahit ano. Hindi po yun mangyayari. No? We are expected to do God's will, to obey the Holy Spirit. And again, meron pong effort po dyan. No? Kasi nga kailangan pong hubugin at hulmahin ang atin pong puso, ang atin pong diwa, ang ating isip, ang ating kalooban, para po magbigay kapurihan sa Panginoon. No? Kaya dito, inilista ni Apostol Pedro ang ilang mga bagay tumutukoy sa buhay po natin. Ngayong tayo ay pinapangunahan na ng Espiritu Santo. No? Mga bagay po na nagpapakita ng atin pong pakikipag-isa sa Diyos. No? Hindi lamang po ito isang mahabang listahan ng checklist, kundi ito yung mga paalala. No? Ito yung mga paalala ng mga bunga na dapat pong nakikita sa atin pong buhay. Kaya mapapansin po natin, bahagi po dito ang bawat, kasama po dito ang bawat bahagi ng atin pong pamumuhay sa mundo. No? Holiness is not exclusive to Sunday service. Holiness is not exclusive to religious activities. Holiness is made part of our life. It is delegated to every part of our life. No? Ano man ang atin pong ginagawa. No? At letter C, God has assured what we will gain. Sinigurado naman din ng Diyos kung ano naman ang atin pong makukuhang bunga. Sabi naman po sa verse 8 hanggang verse 11, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo ay maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. No? We avoid being fruitless. No? Mga nakalipas na linggo, tinalakay din po sa mensahe ang pamumunga bilang mananampalataya. No? At paano nga bang nangyayari ng isang mananampalataya ay hindi nagbubunga? No? Well, kung hindi ka talaga nagbubunga, totally wala kang bunga, tignan mo muna kung nakakabit ka sa puno. Yun po yung conclusion sa atin pong mensahe. No? Paano naman kung meron namang bunga? Pero alam mo yon, bansot. Alam mo yon, maliit, manipis, kakaunti. No? Ito ang remedya po dyan. Ito ang paalala para po dyan. No? Balikan nga po natin yung verse 8. Diba? Ano pong sabi? Ulitin po natin. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay wag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang ito ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. No? Kasi kung wala ka nga pong gagawin, kung wala ka pong ibibigay na effort, alam mo yon, you will only produce, I would say, the bare minimum. No?
Buti na lang at may kakaunting bunga pa kasi kung hindi, ang sabi ni Jesus sa ibang pagkakataon, yung hindi nagbubunga ay pinuputol talaga. No? Pero again, kaya din nabanggit sa verse 11, no? Papapasukin sa walang hanggang kaharian ng kayo'y maluwag na papapasukin, no? Yung pinapahiwatig po dito, no, siguro may nakakapasok ng atrasado. O nang alam mo yon, nang hindi naman sapilitan pero ng hindi maluwag, no? The opposite of kaluwagan, ano. Hindi po dapat pasang-awa ang buhay ng mananampalataya. No? Hindi po dapat pwede na. Yan ang mga gamit po nating salita sa sanlibutan kapag binibigay natin ay yung lowest or bare minimum na effort. No? Okay na yan. Pwede na. No? Gaya ng napaalala ko kanina. Diba? Buti nga umattend ako eh. Hindi po yun. That's bare minimum. Anong ipinagmamalaki mo? No? What are we doing? What should we be doing? No? If we want to avoid being fruitless and ineffective, kailangan nating tandaan ang mga gawain pong ito. No? At higit diyan, meron ding assurance, meron po tayong confidence sa buhay na ito at sa buhay na hinaharap. No? Maluwag na papapasukin tayo sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. We often talk about how we imagine being welcomed into the kingdom of heaven. No. And siguro kung aaminin ng marami sa atin, alam mo 'yon, totoo nga naman talaga. No. Totoo nga naman talagang sasabihin natin na alam mo, yun lang makapasok ka ng kalangitan ay sapat na. No? Alam mo, okay na yun. Yun lang, maabot ko lang yun, okay na. Nakapasok na ako ng langit. But many times in Scripture, in the Bible, it is mentioned how God welcomes His people, His servants, into His presence. No? Gusto ba nating marinig ang mga salitang binanggit niya sa talinhaga, well done, good and faithful servant. Gusto ba nating salubungin ang Diyos? No? Ginagamit natin madalas ang mga illustration nito. No? Gusto ba nating salubungin ang Panginoon ng taas noo? No? Hindi dahil sa pagmamayabang o sa pagmamataas mismo, kundi dahil alam natin, no? Masaya tayo. Alam nating tatanggapin tayong maluwalhati ng Diyos sa kanyang presensya dahil ginawa natin ang dapat nating gawin. O haharap ba tayo sa pintuan ng langit, haharap ba tayo sa harapan ng Diyos at alam mo yun, umiiwas ng mata. Nakayuko, no? Nagtatakip ng muka. Oo, nakapasok ka pa rin ng langit, that's the idea. Pero yun ba talaga yung pinakamagandang gawin? Sapat na ba yun para sa atin? This is no human institution. This is not merely an organization, a school, or a corporation. This is God we are talking about. No? This is the kingdom of heaven we are talking about. No? Hindi ba't hanggat may oras pa po tayo sa mundo, hindi ba't dapat nating paghandaan ang bagay na ito? No? 'Di ba? Sa maraming bagay nga sa sanlibutan, na pansamantala ay ang tindi ng atin pong paghahanda. Bakit hindi natin paghandaan yung pangwalang hanggan? Ba't hindi natin paghandaan ang pagharap natin sa Panginoon ng maluwalhati? No? Muli, ang punto, kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal. Maging banal at maging katulad ng kanyang anak sa kanyang kabanalan. Hindi ito madali talaga kung tutuusin. Pero nandiyan ang kapangyarihan at probisyon ng Panginoon para atin pong maisagawa ang lahat ng ito. Para po sa ating pagtatapos, nais ng Diyos ang kanyang bayan ay maging banal tulad ng kanyang sariling kabanalan. Kalooban niya ito simula't simula pa at ngayon posible na ito sa ating lahat dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo.
Ang kabanalan ngayon ay dapat po nating pagsumikapan sa bawat bahagi ng buhay natin. Kung wala ito, hindi natin masusulyapan ang Panginoon. No? Gumawa tayo ng mga hakbang at mga gawain na nararapat para atin pong tuparin ang kalooban ng Diyos sa atin pong buhay. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Sa atin pong pagtatapos, inanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo po at tayo po ay magwakas po sa panalangin at sa atin pong bendisyon. Aming Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Tinataas namin ang inyong dakilang pangalan. Kayo lamang ang nag-iisang banal na Diyos, wala nang iba. At karapat-dapat kayo sa aming mga pagsamba na galing po sa puso. Patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, kung minsan ito'y aming nakakaligtaan o aming nakakalimutan. Kung minsan hindi namin ito na ipapakita sa pamamagitan ng aming mga salita o sa pamamagitan ng aming mga gawa. Ngayong araw na ito ay napaalalahanan na naman kami kung sino kayo, Panginoong Diyos, at ano ang inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Huwag namin itong kaligtaan, huwag namin itong baliwalain, Panginoon. At lagi kaming magkaroon ng pusong nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Naisin ninyo para sa amin na kami maging banal, na kami maging katulad ni Kristo, na kami makapaghatid ng kaluguran at ng luwalhati sa inyo sa pamamagitan ng aming mga buhay sa kasalukuyan. Nawa matupad namin ang kalooban ninyong ito dahil kinikilala namin, Panginoon, ang lahat ng inyong kabutihan at mga biyaya sa aming mga buhay. Kung di dahil sa inyo, ay mananatili sana kami sa kaparusahan. Mananatili kami sa kamatayan, Panginoon. Pero subalit sa inyong biyaya, kami ngayon ay naligtas. Ipakita namin, Panginoong Diyos, ang aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyong kalooban. At nawa, nasan man kaming dako, ano man ang amin pong ginagawa, malugod kayo sa amin, Panginoong Diyos, habang sumusunod kami sa inyong kalooban. Lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Sa Kanya, na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan pa man. At ang lahat ng pinagpala sa araw na ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.